Kumusta people? Meron naman akong istorya. Halika dali, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Noong July 19, kamakailan lang, nagkagulo ang buong madlang people. Alam niyo kung bakit? Nagsigurado ako na nagpanik ang team ng EET ng TVJ dahil ang Itbulaga ng GMA7 ay nakapagtala ng pinakamataas na rating mula nang ito ay mag-umpisa sa kanilang show. Nakapagtala ang team ni Isko Moreno ng Itbulaga sa GMA ng 4.0. Pumangalawa sa rating ay ang It Showtime na 3.3 at pumangatlo ang EET ng TVJ. O ulitin ko po people, ang Itbulaga ng GMA7 ay nanguna noong July 19, 2023 ng rating na 4.0. Sinundan ito ng It Showtime ng GTV ng 3.3. Nasa hulihan naman na pangatlong pwesto ang EET ng TVJ na 3.0. Ito ay ayon sa Nielsen overnight rating. Ito yung nakalap nilang audience share na kinalap nila sa survey noong July 19. So, ang nangyari people, nagsaya si Isko Moreno at ipinost niya ang resulta ng Nielsen rating. Alam naman natin people na ang Itbulaga sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na sila Tito Vic and Joey ang host ng Itbulaga kundi mga bagong host na ang Itbulaga sa GM7. Pinalitan na nga sila. So, ang expectation ng mga tao ay magkakaroon ito ng comparison doon sa original na mga host na Itbulaga ni Tito Vic and Joey. At syempre dahil mga baguhan sila, nakatanggap sila ng mga bashing at saka mga panlalait dahil nga meron silang expectation na gustong makita sa Itbulaga na natin nilang napapanood. So, ito ay isang milestone sa Itbulaga team para ipakita sa mga tao ang kanilang performance. Actually, mga people, ang mga tao talaga ay kusang manunood dyan sa Itbulaga. Alam mo po bakit? Ganito po yan people. Ako nanonood ng Itbulaga, hindi dahil sa TVJ. Noong bata pa po ako, nanonood ako ng Itbulaga dahil sa mga games, dahil sa mga palabas, hindi dahil kay Tito Vic and Joey. Ganon din ang mga tao ngayon sa mga audience sa kanilang bahay. Pag nanonood sila ng Itbulaga, hindi dahil gusto nila yung host, hindi dahil sa hinahanap nila si Tito Vic and Joey, kundi gusto nilang manood ng Itbulaga dahil sa isipan ng mga Pinoy, ang Itbulaga ay isa ng bisyo sa tuwing tanghalian. So, kahit sino ang mag-host dyan, Itbulaga pa rin yan. Panunuorin po yan ng mga people. Kung magkakaiba-iba man ng host yan, sa una lang yan, may magkakaroon ng reaction, pero sa katagalan, hinahanap-hanap na yan. Kung napapansin nyo mga people, ang rating po ng Itbulaga GMA7 ay unti-unti pong umaangat. Nung una, mababa lang ang rating niya kasi po nagkaroon ng mga expectation ng mga tao. At saka, pangalawa, nakasanayan nila na ang host ay sila Tito Vic and Joey. Pangatlo people, mababa ang rating kasi nga hindi sanay ang mga tao sa mga bagong host ng Itbulaga. Pero kalaunan people, unti-unting bumabawi ang rating ng Itbulaga dahil ito kasi ay naging ugali na ng mga tao na tuwing tanghali ay sa Itbulaga sila nanonood. Alam mo kung anong perspective dito people?
Gusto niyo bang malaman kung ano ang perspective talaga dito, kung bakit paangat ng paangat ang rating ng Itbulaga laban sa AET? Ganito po yan. Ang Itbulaga ay isa ng institusyon. Isa ng institusyon ng Itbulaga. Pangalawa, ang Itbulaga ay umaani ng respeto dahil sa kay Isko Moreno. Yan po ang dahilan. Isa pang dahilan kung bakit unti-unting umaangat ang rating ng Itbulaga. Ito nga yung sinasabi natin, people. Ito na ay nakasanayan ng mga Pilipino. Hindi na ito may aalis doon sa kanilang araw-araw na pananghalian. So, kung mapapansin nyo mga people, ang rating ng EET ay hindi na halos lumalayo sa rating ng Itbulaga at saka It's Showtime. Oo, people, original ang TVJ, pero hindi na ngayon ang isipan ng mga tao tumitingin sa pangalan ng TVJ. Nag-iiba na ang ugali ng mga tao pagdating sa mga noontime shows. Hindi na sila exclusive. Kaya napapansin niyo, people, yung pagitan mga ratings ng Itbulaga, It's Showtime at saka EAT ng TVJ ay halos ang nipis lang. Halos 1.10, 0.90, 1.7, mga ganun na lang ang pagitan. Kung naalala niyo noon ang Itbulaga nung hawak pa ng TVJ, naalala niyo ba? Ang rating ng Itbulaga noong panahon ng TVJ ay pumapalo ng 50%, 30%. Ganun kataas ang rating ng TVJ noon sa Itbulaga. Pero kung napapansin nyo ngayon, hindi na ganun ang rating ng mga noontime show ngayon. Hindi na pumapalo ang rating ng TVJ sa 30%, 50%, kundi naglalaro na lang sa 5%, 4%, 3%. So, naintindihan nyo, people, hinihila na ng Itbulaga at ng It's Showtime ang rating mula sa EET. Hindi na nakukuha ng EET ang buong audience ng mga Pilipino. Ito ay nakakandahati-hati na po. Kung saan po ang pinakamagaling at pinaka-enjoy ang mga tao, doon po sila manonood. Pagdating naman po sa Itbulaga, maniwala kayo, people, ito ay aarangkada ang rating ng Itbulaga at masasapawang po ang EET ng TVJ. Katotohanan po yung, people. Sa totoo lang, yung mga kapitbahay namin, kahit saan nagkikwento, sabi nila nanonood sila ng Itbulaga dahil Itbulaga na daw yun. Nakasanayan na nila na tuwing tanghali Itbulaga sila nanonood. So, ang ibig sabihin nito, people, ang isipan ng tao ay Itbulaga talaga dahil hindi sila nakatingin sa host. Naintindihan nyo? Hindi sila nanonood ng Itbulaga dahil nandyan si Tito Vic and Joey. Nanonood sila dahil Itbulaga na yan. Ibig sabihin nito, pinasikat ng Itbulaga ang pangalang TVJ. Ang TVJ ang sumikat sa ilalim ng Itbulaga. Hindi po ang Itbulaga ang sumikat sa ilalim ng TVJ. Ganun po yan. So, pagdating naman po nito sa It's Showtime, mga people, kung mapapansin nyo, ang It's Showtime pumapalo po sa rating. Nauungusan po minsan ito ang Itbulaga at dumidikit ito sa EET ng TVJ. Kung tingnan nyo ang data sa Nielsen, dito sa Mindanao, yung July 19 to people, July 19, 2023. Tingnan nyo ang data ng Nielsen. Sa Mindanao area, nakakuha ang It's Showtime ng 2.29. Ito ang mataas na score ng It's Showtime laban sa EET ng TVJ. Mindanao area po yan, July 19, 2023, people. Tapos tingnan nyo yung balance Luzon area, people.
nakakuha ng mataas na marka ang It's Showtime ng 3.40% laban sa E18 ng Itbulaga at ng EET ng TVJ. People, kung i-analyze nyo ang takbo ng mga noontime show, mahigpit po ang labanan ng mga noontime show ngayon. Hindi na po nangingibabaw ang TVJ pagdating sa noontime show. Nag-iba na po ang takbo ng mga noontime show. Nag-iba na po ang takbo ng ugali ng mga nanonood sa kanilang telebisyon. Noong unang panahon, ang TVJ ay isa sa pinakamalakas, pinakamatindi na noontime show na walang nagtumatalo sa kanila. Kung naalala nyo, ang launch date, ang pinakamahigpit na kalaban noon, 1980s. Hindi po nanalo ang launch date. Talaga namang sumadsad ang launch date hanggang sa nawala ito. Ang main host po ng launch date noon na katapat ng Itbulaga, na host pa noon sila Tito Vic and Joey, ay si Randy Santiago. Nung mawala na ang launch date, mawala na sa air ang launch date dahil natalo na sila sa rating, humina na ang kita nila, ang sponsor humina. Ang pumalit naman na naging kalaban ng Itbulaga nung nasa ilalim pa ng TVJ ay ang Sa Linggo na po sila. Ito yung grupo ng Apo Hiking Society. Pero yung Apo Hiking Society na nasa channel 2 ay hindi po nag-prosper, hindi po naging successful kasi nga boring yung Isang Linggo na po sila. Ang Isang Linggo na po sila ay nasa channel 2 noon at ang Itbulaga ay nasa